Isang araw bago ang deadline ay natapos na ni Bianca ang pagde-design sa building ni Dustin. Tuwang-tuwa naman si Clarice nang makita nito ang resulta ng ilang araw na pagpapagod ng kaibigan para matapos ang interior ng building. Wow! This is great, Bianca! Amazing! Nakangiting saad ni Clarice. Hintayin mo makita to ni Dustin. Baka mahalikan ka nun sa sobrang tuwa. Hindi mo ba ako pakakainin ng merienda? Hindi ba dapat ay ikaw ang magpakain sa akin? I'm sure, bukod sa bayad sa atin ni Dustin para sa project na to, ay bibigyan ka pa niya ng bonus. Isa pa ha? Bukod sa mayaman na ang family mo, napakayaman din ng husband mo. He is twice richer than my fiancé. Oo na. Nakairap na saad ni Bianca. Ako na po ang manlilibre sa'yo. Humanap sila ng makakainang restaurant. Yung nagsiserve ng halo-halo ang gusto ni Bianca. Nang makakita sila ng restaurant, ay agad na ipinark ni Clarice ang kotse at pumasok sila sa loob. Yung malapit lang sa pinto ang kinuha nilang mesa. Bakit ba gusto mong kumain ng halo-halo ngayon? Naglilihi ka ba? Parang. Napatingin bigla sa kanya si Clarice. No kidding? Yes, Clarice, I'm pregnant. Ilang weeks na yung tiyan mo? 4 weeks. Sagot niya sa kaibigan. Pero ang totoo ay 9 weeks na to. Pero 3 weeks pa lang kayong kasal ni Dustin. 3 weeks din after nang una kayong magkita ay nagpakasal kayo ni Dustin. Ibig sabihin, bago kayo kinasal ay may nangyari na? Nanlalaki ang mga matang wika ni Clarice. Ang lakas ng boses mo! Sita niya sa kaibigan. Natatawang tinakpa ni Clarice ang bibig. Sorry, nakalimutan kong nasa public place tayo. Pero alam na ba ni Dustin? Yeah, kahapon lang. Ang daya nyo, hindi nyo man lang binalita sa amin ni Nico? Sasabihin din namin, kaya lang ay tinatapos ko pa yung project natin, hindi ba? Kung sabagay, pagpapatinaod ni Clarice, bago ito napangiti ng maluwag. Pero alam mo Bianca, hindi ko akalaing magkapatid ang magiging mga mister natin, na magiging pamilya tayong dalawa. Kaya nga si Nico ipipilitin ko ng pakasal, bago pa magbago ang isip niya. Marahang tumawa si Bianca sa sinabi ng kaibigan, pero maya-maya ay pumormal. Clarice, bakit sa tuwing napag-uusapan ng tungkol sa mother niya ay nag-iibang mood ni Dustin? Hindi pa ba niya nababanggit sa'yo ang tungkol doon? Umiling siya. Ayokong tanungin siya, baka kasi magalit siya sa akin. Hindi rin naman ako nagtatanong sa kanya tungkol sa family nila o sa nakaraan nilang buhay ni Nico. Masyado kasi siyang malihim. Kay Nico ko lang nalaman ng totoo na noong 12 years pa lang si Dustin at 4 years old naman si Nico ay iniwan sila ng mother nila. Mahirap lang sila nun. Magsasaka lang ang father nila sa maliit nilang bukid. Hindi siguro nakayanan ng mother nila ang hirap kaya iniwan sila nito at sumama sa ibang lalaki. Kaya nagsikap si Dustin. Siyang nag-alaga kay Nico. Pero hindi pa man siya umaasensoy na wala na ang tatay nila. I guess, alam mo na kung anong nararamdaman ni Dustin at maski na siguro ngayon. Nangihinayang siya at hindi na nakita ng tatay nila ang pag-asenso niya at ni Nico. Hindi na rin nila to napatikim ng ginhawa. Napabuntong hininga naman si Bianca. Hindi ko alam na ganun ang buhay na pinagdaanan niya, Clarice. Hindi lang yun, Bianca. Noong 17 years old siya, may naging girlfriend si Dustin, si Beatrice. Yun ang first love niya. Pero makaraan ng 2 taon ay nag-asawa si Beatrice sa isang mayamang lalaki. From then on, he'd never trust a woman in romantic relationship. Marami siyang naging girlfriends and flings pagkatapos nun. Pero parang negosyo na lang sa kanya kung ituring niya ang mga babae. Hindi ko naman siya masisisi. Tsaka naniniwala pa rin akong sa kabila ng inaakala ng marami na katulad siya ng maraming businessman na cold-hearted. Pero mali sila dahil mabait siya. Pero takot siya na ibigay ang puso niya at makasakit ng babae. Pero kita mo naman, sumugal pa rin siya sa'yo. Pero naging masaya naman siya dahil pinakasalan mo siya. Natigilan naman si Bianca. Kung alam lang ni Beatrice ang totoo. Hindi pag-ibig kung bakit nagpakasal kay Dustin.
Pero ngayon ay umiibig na siya sa kanyang mister. Ang problema nga lang, kaya ba siya nitong mahalin sa kabila ng kalagayan niya? At sa kabila ng mga kabiguang dinanas nito? Hindi agad umuwi si Bianca matapos nilang kumain ni Clarice. Kinontak niya si Nico at nakipagkita siya sa nakababatang kapatid ng asawa. Hindi naman nainip si Bianca sa paghihintay sa bayaw sa isang fast food restaurant. After 30 minutes ay dumating ito. Nainip ka ba, ate? Nakangiting tanong sa kanya ni Nico, pagkaupo nito sa katapat na silya. Parang ibig niyang matawa sa huling katagang sinabi ni Nico. Naaasiwa ako sa pagtawag mo ng ate sa akin dahil mas matanda ka pa sa akin, pero sige na nga. Muli ngumiti si Nico. Umuwi na si kuya sa inyo. 15 minutes before I left ay umalis na siya sa office niya. Kaya siguradong nandun na siya sa kondo. May itatanong lang naman ako sa'yo, Nico. What is it? Tungkol sa mother niyo, kung ano ang buo niyang pangalan, ang age niya, ang birth date, saan siya ipinanganak. Matagal na napatitig sa kanya si Nico, bago nito nakuhang magsalita. Why? Nothing, I'm just curious. Pati na rin yung sa father niyo ay gusto kong malaman. Kumuha ng isang malinis na papel si Bianca at ibinigay iyon kay Nico. Kumuha naman ng ballpen si Nico at mabilis na nagsulat. Pagkatapos isulat ang mga impormasyong hiningi ni Bianca, ay isinauli ni Nico ang papel at nag-order na ito ng pagkain para sa kanilang dalawa. Huwag mo sanang banggitin kay Dustin ang tungkol sa pagkikita natin ngayon. Nagtataka man ay tumango pa rin sa kanya si Nico. Almost 7 na ng gabi kaya hindi na sa office ng pinsan niyang si Marvin pumunta si Bianca. Dumiretso na siya sa bahay nito. Sinalubong siya ng misis ni Marvin na si Eileen pagkapasok niya pa lang sa main door. Bianca, sinurpresa mo kami. Mag-isa ka lang ba? Humalik sila sa pisngi ng isa't isa. Oo, si Kuya Marvin. Nasa itaas, kadarating lang niya kaya nagbibihis pa. Pinaupo siya ni Eileen sa sofa at naupo rin ito sa tabi niya. Ang tagal mo nang hindi napapasyal dito ah. Oo nga eh, pero nagkita naman tayo sa kasal ni Patricia, hindi ba? Hindi naman tayo gaanong nakakapagkwentuhan nun dahil alam mo na ang daming bisita. Maya-maya ay bumaba na sa sala si Marvin. O Bianca, nandito ka pala. May tatanungin kasi ako sa'yo, kuya. Naupo si Marvin sa sofa at tumingin sa kanya. May nasagap akong chismis mula kay Tito Arthur kanina. Totoo bang nagpakasal ka 3 weeks ago sa isang Dustin Manalo? Napangiting tumango si Bianca sa pinsan. Bianca, ang daya mo. Bakit hindi mo kami sinabihan? Tila nagtatampong sabi ni Eileen sa kanya. Civil wedding nga lang yon. It was supposed to be a secret before we decide to have our church wedding next year. Ang kaso ay nasabi na rin namin kina Daddy dahil magkasama kami ni Dustin sa kondo ko. Paliwanag niya. And the lucky guy is Dustin Manalo. I heard connected siya sa Manalo Foods, INC. Yes. Kailan mo naman siya ipapakilala sa amin? One of these days. Pero Kuya Marvin, hindi ba't may kakilala kang private detective? Yes, why? May ipapahanap sana akong tao. Kinuha ni Marvin ang cellphone at may hinanap ito sa phone book. Pagkaraay iniabot nito ang telepono kay Bianca. Ito ang mobile number ni Mr. Blake Marquez. Tawagan mo siya para kayong dalawang mag-usap. Kinuha naman ni Bianca ang number ng private detective. Pagkatapos ay inaya siya ni Marvin at Eileen na mag-dinner muna bago siya umalis. At kahit busog pa siya dahil kakatapos lamang niyang kumain ni Nico, ay pinaunlakan pa rin niyang mag-asawa. Almost 9 na nang magpaalam siya sa mag-asawa. Kanina ay tinawagan niya na si Mr. Marquez pagkatapos nilang mag-dinner. Bukas ng umaga at 9 ay magkikita sila ng private detective. Worried ang itsura ni Dustin nang madatna ni Bianca sa kondo. Bukas ang television set, pero sarado ang ilaw sa salas. May 3 boteng beer sa ibabaw ng center table at ang dalawa'y wala nang naman. Where have you been?
Puno ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. Tumawag ako kanina kay Clarice at sinabi niyang 3 o'clock pa raw kayo naghiwalay pagkatapos niyong kumain. Galing ako sa bahay ng isa kong pinsan kay Kuya Marvin. Doon ako nag-dinner. I was worried about you, Bianca. Pilit siyang ngumiti sa asawa. Magpapalit lang ako ng damit. Aniya. Hindi na niya himintay na magsalita si Dustin. Mabilis na siyang tumalikod at tinungo ang sariling kwarto. Hindi niya alam kung anong iisipin at sasabihin ni Dustin kapag nalaman nitong gusto niyang ipahanap ang ina ng mister. Tinulungan siya ni Dustin at gusto niyang tulungan din ng lalaking ayusin ang gulo sa pagitan nito at sa ina. Gusto niyang mawala ng sakit na nararamdaman nito all those years. Nagpahinga lang sandali si Bianca bago siya nag-shower. Matapos magbihis ng leggings at isang maluwang na yellow shirt, ay muli siyang lumabas ng silid. Magtitimpla ko ng juice. Gusto mong ipagtimpla rin kita? Sa halip na sumagot ay inabot ni Dustin ang kamay niya at pinaupo siya nito sa tabi ng asawa. Inakbayan siya nito. Hindi napigilan ni Bianca ang sariling lihim na pagmasdan ang lalaking pinakasalan niya habang abala ito sa panonood. Dustin. Nilingon siya ng lalaki. Iyong sinabi ni Clarice before, yung marami kang idinidate ng mga babae. Pwede mo pa rin namang gawin yun kahit kasal na tayo. Kasunduan lang naman kaya tayo magkasama ngayon. Totoong marami akong naging girlfriends at may 2 rin akong nakasama. Iba pa sa ilang flings. Pero nawala na ako ng gana sa ibang babae since I met you. Napakurap si Bianca sa narinig. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi ka naniniwala? I don't know. I love you, Bianca. Napatitig siya sa mga mata ni Dustin. Gusto niyang isiping nagbibiro lamang ito, pero batid niyang hindi. Tumayo si Bianca upang umiwas sa lalaki. Magtitimpla na ako ng juice. Natataranta niyang sabi. Tumungo siya sa kitchen at binuksan ang ilaw doon. Habang nagtitimpla siya ng juice, ay iniisip niya ang sinabi ni Dustin sa kanya. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso niya sa nalamang mahal din siya ng lalaki. Pero nagigilty siya. Napakabuting tao ni Dustin. Mabait at successful. Hindi siya bagay sa lalaki dahil dinadala niya ngayon ang anak ng dating nobyo. Muntik nang mapalundag sa kabiglaan si Bianca nang mula sa kanyang likuran ay yakapin siya ni Dustin. Hindi niya namalayang sumunod pala ito sa kanya dito sa kitchen. Dustin, what are you doing? Alam kong nangako ko sa'yo before ng kasal. No strings attached. Pero alam kong pareho lang nating niloloko ang ating mga sarili, Bianca. Uwi ka ni Dustin bago hinawi ang buhok niya sa likod at saka siya dinampian ng halik sa batok. Dustin, you know, I care for you too but we can't. Hindi pinakinggan ng lalaki ang sinasabi niya. Bagkus ay pinaharap siya ni Dustin at saka siniil ng halik sa labi. Pagkaraan ng ilang sandali tumigil si Dustin sa ginagawa at pinangko siya nito patungo sa kanyang kwarto. Nang ilapag siya ng lalaki sa kamay, napapikit si Bianca. Hindi niya namalayan kung paanong naalis ng asawa ang suot niya. I want you, honey. Bulong sa kanya ni Dustin. Dumilat naman si Bianca at tiningnang maigi ang asawa. Iisa lamang sila ng gusto ng asawa ng sandaling yon. Tinitigan siya ng asawa na lalong nagpabago ng isip niya. Makaraan ng mahabang sandali magkatabi na silang nakahiga sa kama ni Dustin. Nakatagilid siya ng higa habang yakap siya ng mahigpit nito at dinadampian ng masusuyong halik ang ulo niya. Dustin. Ano ang naisip mo nun nang mapagkamalan kitang plumber at umayon ka lang at hindi mo ko itinama? Kahit hindi niya nakikita ang muka ng lalaki, naramdaman ni Bianca na ngumiti ito. Gusto kong magpaka-mysterious. Tsaka kung sinabi ko ba agad ang totoo, aalukin mo kaya ako ng kasal
Sa halagang 500,000? Baka maghanap ka na lang ng iba. Hindi siguro ako maghahanap ng iba, kundi tataasan ko na lang ang presyo. Biro niya sa asawa. Natatawang hinalikan siya nito sa balikat. Tapos na yung building na magiging main office ng Falcon Corporation at bukas ay pupunta ka na raw para tignan yon, sabi ni Clarice. Pero nakita na siya ni Mr. Bagon, yung assistant mo. Sinabi niya sa akin kanina kung gaano kaganda yung ginawa mo. Pwede ba akong humingi ng bonus? Of course, magkano ba ang gusto mo? Ayoko ng cash. Ang gusto ko'y dalhin mo ko sa Aurora, dun sa lugar kung saan kayo'y pinanganak at lumaki ni Nico. Are you sure? Ayaw mo yate eh. Noon pa kita gustong dalhin doon sa vacation house namin sa Baler. Pero nagdadalawang isip akong sabihin sa'yo dahil baka tumanggi ka. Kailan mo ba gustong pumunta ron? Sa Makalawa. Sagot ni Bianca dahil bukas ay makikipagkita pa siya kay Mr. Marquez. Okay, pupunta tayo sa Baler sa Makalawa. Sabi ni Dustin, bago siya nito pinaharap at hinalikan sa labi, na buong naman niyang tinugon. Maaga pa lang ay bihis na si Bianca para makipagkita kay Mr. Marquez. Hindi niya pa nakikita ang private detective, pero inilarawan na ito sa kanya ng pinsan niyang si Marvin. Naghihintay na sa kanya sa restaurant si Mr. Marquez nang dumating si Bianca. Nag-order sila ng food bago pinag-usapan ng ipapatrabaho niya rito. Matapos ibigay ang mahalagang detalye sa private detective, ay tinapos na nila ang pagkain. Dumaan muna si Bianca sa bahay ng parents niya bago siya umuwi sa kondo. Wala pa nun si Dustin dahil 4 o'clock pa lang. Siyang nagluto ng dinner. At tamang-tama, nakapagluto na siya nang dumating ang kanyang mister. After dinner ay pumasok si Bianca sa kanyang kwarto kasama si Dustin. Katulad kagabi, ipinagkaloob niya ang sarili sa asawa bago sila nakatulog ng magkatabi. Maaga pa lang kinabukasan ay gising na si Bianca. Pero mas maaga pa rin palang nagising si Dustin kaysa sa kanya. At nang lumabas siya ng silid, ay nasa kitchen na si Dustin. Anong niluluto mo? Oatmeal at scrambled eggs. May bread naman tayo. Pupunta sana sa kinaroroonan ng ref si Bianca nang mapansin niya ang isang maliit na baldeng nasa gilid nito na puno ng roses na iba't ibang kulay. Saan galing tong mga bulaklak? Tanong niya bago siya pumamaywang. Don't tell me na inutang mo na naman ang mga to sa kaibigan mong merong fruit stand at nagtitinda rin ng native eggs dahil meron din silang farm. Na ang misis naman ay nagpapahulugan ng mga alahas. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Napangiti ng maluwag si Dustin sa sinabi niya. Lumabas ako kanina at para pumunta sa bake shop. May nakita akong magkapatid na may bitbit niyang balde. 2 batang lalaki. Ititinda raw nila ang mga bulaklak malapit sa simbahan. Binili ko na lang lahat pati ang balde para hindi na sila mahirapang magbenta. Kung hindi ka pa pala naawa ron sa magkapatid, ay hindi mo pa ako maaalalang bilhan ng flowers? Nakairap niyang saad. Natatawang lumapit sa kanya si Dustin at hinapit siya nito sa baywang bago dinampian ng masuyong halik sa labi. Araw-araw ay aabangan ko yung magkapatid bago ko pumasok sa office para bilhin ang tinda nilang bulaklak. Okay na ba sa'yo yon, misis? Pag-iisipan ko. Nakangiti niyang sabi saka kumawala mula sa asawa. Aayusin ko na ang mga bulaklak sa salas. Maghahanap ako ng mga vase. Wait, ako nang magbubuhat ng balde para dalhin sa salas. Bawal sa'yong magbuhat dahil baka kung mapano ang baby natin. Nakangiting tumango si Bianca kay Dustin. Inumpisahan na niyang ayusin ang mga bulaklak sa 3 flower vase habang nagluluto ang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag na siya ni Dustin para mag-breakfast. 10 o'clock na sila umalis ni Dustin para tumungong Aurora.